Alam naman natin, baka kulang sa pera, kaya ayaw magpa-check up, or baka natatakot lang. Anyway, syempre, ang disclaimer ko dito, pinakamaganda naman talaga, may check up, di ba? Kahit once a year o blood test. Yun naman talaga pinakaligtas. Pero, kung talagang ayaw nyo or takot kayo, meron naman akong 18 tips na pwede nyo gawin na para siguradong healthy pa rin kayo. Kahit hindi kayo nakikita ng doktor for the past 3 years or 5 years. Okay? Number 1, paano staying healthy without frequent visits to the doctor? Number 1, kailangan maayos ang diet mo. Diba? Common sense. Maraming gulay, maraming prutas, diba? Konti lang yung matataba, konti lang mamantika, konti lang yung processed foods, junk food. Alam niyo naman yan, diba? Basta mas healthy kinakain nyo, I think safe naman kayo. Okay? Number 2, kailangan uminom ng maraming tubig. Yan na lagi ko tinuturo. At least 6 to 8 glasses of water in a day. Diba? Kasi pag maraming tubig, makakaiwas tayo sa kidney disease. Gaganda function ng liver natin. Pati mga headache, mawawala. Maraming sakit maiiwasan pag maraming tubig ang iniinom. Mas iwas tayo sa mga soft drinks, alak, at mga iba pa, mga kape. Pag kape, gusto nyo, isang baso, isang tasa, 2 tasa, pwede rin. Number 3, anong gagawin natin? Ito, simple lang to. Kahit ayaw nyo magpa-check up, maganda pa rin, nakukunan nyo sarili nyo ng blood pressure. Meron naman nabibili ng pang blood pressure o meron sa mall, meron naman nagba-blood pressure. At least, alam mo yung blood pressure mo na hindi ka high blood o hindi ka low blood. Di ba? Tapos, bukod sa blood pressure, pati heart rate, dapat alam na rin natin. Kasi kung ang heart rate mo sobra bilis, palagay natin, 110 beats per minute ang heart rate mo, baka may sakit na yun, di ba? So, yan, blood pressure, heart rate, tapos yung blood sugar testing, kaya naman to i-test mag-isa. Marami ako nakikita sa mall, may mga tindahan, 50 pesos, 100 pesos, mache-check mo na blood sugar mo. So, pwede nyo gawin yan minimum. Yan ang number 3 tip natin. Number 4 tip, sa pagluto, dapat healthy cooking methods lang. Ano mga healthy cooking methods? Siyempre, mas steam, mas grilled, mas bake, bawas yung masyadong prito. Okay, wag naman araw-araw prito. Kaya kanina kumain kami ng talong. 'Di ba? Steam lang yung talong namin, steam na talong, nilagyan lang suka. Pwede na 'yon. Hindi man kailangan laging prito lagi. Number 5, paano gagawin para healthy kahit di nagpapa-check up? Number 5, mag-exercise. Okay? Araw-araw naglalakad at least 30 minutes to 1 hour in a day. Kahit lakad-lakad lang, pwede na 'yan. Konting akyat baba, konting light weights. Ako, puro easy-easy lang, lalo na pag edad 50 pataas. Konting dumbbell, 3 pounds, 4 pounds, lakad konti, konting akyat sa hagdanan, 1, 2 palapag, pahinga. So, huwag rin bibiglain ang sarili. Number 6, stay active throughout the day. Okay? Hindi maganda nakaupo. Yan ang isang problema natin. Ngayon, ang pinaka-problema, dati problema smoking, di ba? Alcohol. Ngayon, ang problema ng mundo, sitting. Lagi nakaupo for 6 hours, 8 hours a day. Doon nagkakaroon ng maraming sakit, tumataba, overweight, di ba? So, yun din isang problema. Huwag din magpapataba by staying active throughout the day. Pag nakaupo kayo 30 minutes, 1 hour, let's say after this video, lalakad-lakad ako dito 5 minutes. Kasi matagal nakaupo eh. Number 7, very important. Kung di kayo nagpapa-check up, stress management. Diba? Hindi ka na nga nagpapa-check up, sobrang init ng ulo, very stress sa trabaho. So, dapat yung breathing exercise, actually, simple breathing exercise. Yan ang turo ng mga pulmonologists. Every hour, bawat oras, hihinga tayo ng malalim ng mga 3 hanggang 5 beses. Kahit mga 5 times yan, no? Ang code nga nila parang 5, 6, 7 or 4, 5, 6. Anong 4, 5, 6? Pwedeng 4 seconds ang hinga,
Pigil ng 5 seconds, 6 seconds, exhale. Napakaganda niyan. Hinga, pigil, exhale. Para ma-exercise yung lungs natin, para lumakas yung lungs, laban sa mga sakit sa baga, malalabas mo pa yung plema mo. So, stress management yan. Number 8, kailangan kompleto sa tulog. Or at least nagpapahinga ka kung hindi ka makatulog ng mahaba. At least 7 hours a night, regular sleep schedule. Dapat malaman din kung humihilik. Kasi kung talagang malakas humilik, tapos pagod na pagod ka sa umaga, ito walang choice. Magpapa-check up tayo kasi baka may obstructive sleep apnea. Baka nagbabaray lalamunan. So, number 8, sleep. Number 9 out of 18 to lahat na tips, healthy tips ay positive relationship. Dapat meron ka nakakausap everyday. Kaibigan, family. Hindi pwede, like yung mga kabataan ngayon, nakakulong lang kayo sa kwarto the whole day, kahit manonood lang kayo ng TV, dapat may kausap na tao. Lalo na pag senior, dapat may kinakausap. Kasi yan ay good for mental health and mental well-being. Number 10, good hygienic practices. Dapat malinis, naliligo, naguhugas ng kamay, diba? Bago kumain, malinis sa pag-ihi, pagdumi, diba, sa pag-toothbrush, siyempre, ano yan hygiene dapat, diba? Number 11, dapat kompleto ka dun sa mga bakuna, yung mga safe na bakuna, alam niyo naman, yung bakuna ng bata, diba, yung mga pang-tigdas, pang-DPT, diba, the usual yan kung nag-aalaga ka ng aso, yung mga rabies, anti-rabies vaccine. Pag may edad, may para sa flu, trangkaso, para sa pulmonya. Ito yung mga luma at safe na vaccine. Wala namang masama na regular ang schedule nyo. Number 12, alagaan ang balat. Huwag din magpapakasunog sa balat, di ba? Kasi meron nagkaka-skin cancer din. So, yung balat, pinoprotektahan. Pwede magpa-araw sa umaga o sa hapon, pero yung balat, napakahalaga. Huwag din masyadong overexpose sa araw. Number 13, syempre, bisyo, tigil, di ba? Tigil sigarilyo, tigil alak. Actually, kahit vaping Mas konti ang pag-aaral sa vaping, pero unti-unti na dumadami na masama rin yung epekto. Kahawig din ng smoking risk. I'm sure nababasa nyo. Marami na rin nagkakasakit sa vaping. Number 14, tulad na sinabi ko, maintain a healthy weight. Hindi pwede overweight. Tapos, kung overweight, pag may edad na, overweight ka 20 pounds, pag overweight, doon talaga nag-high blood. Doon tumataas ang cholesterol, doon nagkaka-diabetes. So, pilitin magpapayat. Kaya meron nga nagsasabi, Doc, pumapayat ka. Pinipilit ko talaga magpapayat Mahirap ang tumataba, lalo na pa nagkakaedad. Number 15, out of 18 tips, consider vitamins and minerals. Okay? Depende. Kung kulang ka sa kinakain, pwedeng may multivitamin, pwedeng vitamin B complex, kung stress ka, o merong fish oil, depende. Okay? Minsan naman kailangan ng vitamins, minsan di kailangan, minsan nakukuha mo rin sa prutas. Diba? Kung vitamin C gusto mo, kumain ka na lang ng orange, dalandan, maraming vitamin C yun. Number 16, okay, since hindi kayo nagpapacheck sa doktor, number 16 is kayo na magche-check sa sarili nyo. Diba? Pag babae, self-breast exam. Walang choice. Sa lalaki, nagbe-breast exam din, although maliit ang chance ng breast cancer sa lalaki kasi mas maliit ang breast ng lalaki. Sa lalaki, ang chine-check yung testicle, yung egg ng lalaki kasi merong testicular cancer. Dapat yung testis ng lalaki, walang bukol, walang parang munggo na matigas doon. Hindi po maganda yan. Merong namamatay sa testicular cancer pag lalaki, sa babae, breast cancer. Tapos kinakaparin dito, yung mga kula-kulani, dapat wala naman. O yung mga bukol-bukol sa katawan. Siyempre, kung may bukol, wala ka ng choice, magpapacheck ka na. Number 17 out of 18 na tip, dapat maayos yung bahay mo. Safe. Malinis ang bahay, toxin-free, wala masyadong mga pesticides na ginagamit, o walang masyadong mga peste, di ba? So, clean living environment, pati pagtulog.
And number 18, kung ayaw nyo magpa-check up, manood na lang kayo ng mga video. Marami na mga health videos. Kailangan inform kayo sa kalusugan nyo. So, ano naman ang disclaimer ko? Itong sinasabi kong 18 tips, pwede yan kung stable kayo. Alam nyo naman yung mga bad warning signs. Kung wala naman kayong warning signs na sakit, di okay lang. Pero meron akong disclaimer. Merong 4 na pagkakataon na wala tayong choice. Kailangan nyo na magpa-check sa doktor. Ano tong 4 na pagkakataon? Number 1, kung meron kang bagong sintomas o merong lumalalang sintomas. Kahit anong sintomas. Sobrang chest pain, sobrang sakit ng ulo, wala tayong choice. Papa-check up. Number 2, condition, ba't magpapakita sa doktor kung merong aksidente, acute illness, heart attack, stroke, aksidente, nabangga, walang choice. Number 3, kung may malalang sakit, nagkumbulsyon, di makahinga, yung mga may ibang issue, di ba? Life-threatening illness, wala tayong choice. And number 4, severe mental health problem. Yung hindi na makakausap, matindi na yung depression or bipolar, minsan di na nakukuha ng home remedy. Okay? So anyway, sa mga takot magpa-check up, gusto nyo i-delay, sundin nyo lang tong 18 tips. Kahit papano, medyo ligtas po tayo sa pagkakaroon ng sakit. Salamat po.